Christ's death is both the paschal sacrifice that accomplishes the definitive redemption of men. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaparokya. Ngayon, samahan niyo ako at pagnilayan natin ang ikapitong hapis ng ating Inang Maria, ang paglibing kay Jesus at ang pagdadalamhati ni Maria. Isa itong misteryo ng pananampalataya na patuloy na nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Sa pamamagitan ng pagninilay sa kaganapang ito, ay mas lalo nating mauunawaan ang pag-ibig ng Diyos at ang kahulugan ng ating buhay. Ang paglibing kay Jesus at ang pagdadalamhati ni Maria ay isa sa mga pinakamasakit at pinakamahalagang sandali sa buhay ni Kristo at ng kanyang inang si Maria. Ito ay isang eksena na puno ng pag-ibig, pagdurusa at pag-asa. Si Maria, bilang ina ni Jesus, ay nakaranas ng pinakamalalim na sakit. Nakita niya ang pagdurusa ng kanyang anak. Ang kanyang pagdadalamhati ay sumasalamin sa ating sariling pagdurusa kapag tayo ay nawawala ng mahal sa buhay. Kaya kahit na si Maria ay nasa gitna ng kadiliman, pagdurusa, mayroon pa rin siyang natatanaw na pag-asa. At iyon ang muling pagkabuhay ni Jesus na nagpapatunay na ang kamatayan ay hindi katapusan. Kahit na tayo ay nakakaranas o makakaranas ng pagdurusa, dapat tayong magtiwala na mayroong pag-asa. Ang Diyos ay laging kasama natin kahit nasa ating pinakamadilim na sandali. Naway tularan natin si Maria na sa kabila ng kanyang kawalan ng pag-asa, pagdurusa, at paghihirap sa buhay, patuloy pa rin siyang kumakapit at lumapit sa ating Poong Hesukristo. Hindi siya lumayo at hindi niya kinalimutan si Jesus. Kaya mga kaparokya, sa ikapitong hapis ni Maria, tayo ay inaanyayahan ni Jesus na sa kabila ng ating mga nararanasang kapighatian, paghihirap at kawalan ng pag-asa, lumapit tayo sa Kanya, kumapit tayo sa Kanya, kagaya ng Inang Maria. Amen. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share, follow sa ating Facebook page, Mater Dolorosa Paris, and mag-subscribe sa ating YouTube channel, Mater Dolorosa Paris Official. Maraming salamat po, kaparokya.